Yo guys, welcome back sa Vikas Gaming. Kung active player ka ng Chaos World, sigurado excited ka sa mga susunod na updates na paparating sa game. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang official roadmap ng Chaos World para sa 2026 at sisilipin natin ang mga bagong features, systems, dungeons at content na pwedeng magpabago sa buong gameplay experience. Maraming interesting na additions ang nakalinya, kaya kung gusto mong malaman kung ano ang mga dapat abangan, make sure na tapusin mo ang video. Let's go! Simulan natin sa mga bagong PvE updates. Ayon sa roadmap, magkakaroon ng new dungeons, new bosses, at new maps sa Chaos World. Good news ito para sa mga mahilig mag-farm at magpalakas ng character dahil bawat bagong dungeon ay panibagong pagkakataon para makakuha ng better equipment, valuable resources, at mas mataas na experience gain. Bukod doon, darating din ang mga bagong boss encounters. Alam naman natin na kapag may bagong boss, kadalasan may mga exclusive rewards, rare drops, at powerful equipment na pwedeng makuha. At syempre, mas lalaki rin ang mundo ng Chaos World dahil may mga bagong maps na idadagdag. Mas maraming lugar ang ma-explore at mas maraming adventure ang naghihintay sa mga players. Sunod naman natin pag-usapan ang mga bagong systems na kasama sa version 2.1. Kasama rito ang Title System, Monster Codex System, Advent Awakening System, Auto Quest Progression, Rune Combination System. Unahin natin ang Title System sa bagong feature na ito. Makakakuha ang players ng iba't ibang titles kapag naabot nila ang specific achievements o requirements sa game. Hindi lang ito pampaganda ng pangalan dahil may kasama rin itong stat bonuses na makakatulong sa character progression. Next naman ay ang Monster Codex System. Kapag nakapatay ka ng sapat na bilang ng isang monster type, maa-unlock mo ang entry nito sa Codex. Kapalit nito ay additional stat boosts at iba pang bonuses. Para sa mga veteran MMORPG players, pamilyar na ang sistemang ito. Pagdating naman sa Advent Awakening System, magagamit mo ang duplicate descents para i-upgrade at palakasin pa ang mga existing descents mo. Mas mataas na stats, mas malaking power increase, at mas magandang progression para sa mga long-term players. Isa rin sa pinaka-convenient na updates ay ang Auto Quest Progression System. Mas mapapadali na ang pag-complete ng quests dahil automatic na susubaybayan ng system ang progress mo at tutulungan kang matapos ang objectives ng mas mabilis. At para naman sa mga mahilig mag-upgrade ng build, magkakaroon din ng Rune Combination System. Pwede mong pagsamahin ang magkaparehong runes para makagawa ng mas mataas na tier na rune na magbibigay ng mas malalakas na bonuses sa iyong character. Mas marami pang exciting features ang paparating sa version 2.2. Kasama rito ang Appearance Lock System, Costume System, Divine Avenger System, Level Transcendence, Echoes of Chaos System. Sa Appearance Lock System, pwede mong i-preserve ang paborito mong character appearance kahit magpalit ka pa ng ibang descent o setup. Perfect ito para sa mga players na gusto panatilihin ang specific look ng kanilang character. Kasunod nito ang Costume System. Magkakaroon ng iba't ibang cosmetic outfits at visual upgrades na magbibigay ng mas unique na identity sa bawat player. Kung mahilig ka sa character customization, siguradong magugustuhan mo ito. Pagdating naman sa Divine Avenger System, mukhang ito ay magiging isang exclusive feature para sa high-level at top-performing players. Ayon sa roadmap, may special position o status na maaring makuha at may kasama itong unique privileges sa loob ng game. Isa rin sa pinaka-interesting updates ay ang Level Transcendence System. Kapag naabot mo ang level 100, magbubukas ang bagong progression layer na magbibigay ng karagdagang power growth at character development. At syempre, nandyan rin ang Echoes of Chaos System. Isa itong bagong crafting feature kung saan maaring pagsamahin ang iba't ibang Echoes materials para makagawa ng bagong equipment at mas malalakas na items. Hindi rin nakalimutan ng developers ang crafting side ng game. Sa roadmap, nakasaad na magkakaroon ng mga bagong craftable equipment at item recipes. Ibig sabihin, mas marami tayong pwedeng gawin gamit ang mga resources na makukuha natin habang nagfa-farm. Posibleng magkaroon ng bagong gear progression path at mas maraming options para sa iba't ibang playstyles.
Para sa mga players na mahilig mag-collect ng materials at gumawa ng sariling equipment, malaking update ito. At syempre, isa sa pinakamalaking updates ay ang guild system revamp. Ayon sa roadmap, magkakaroon ng malaking overhaul ang guild features. Kasama rito ang guild farm, guild tavern, guild research lab, guild missions, guild warehouse, guild meeting room, at marami pang iba. Layunin ng update na gawing mas meaningful at mas interactive ang guild experience para sa lahat ng players. Mas magiging mahalaga ang teamwork, cooperation, at community participation habang lumalaki ang mundo ng Chaos World. So ayan guys, yun ang ilan sa pinakamalalaking updates na nakalista sa Chaos World 2026 roadmap. Marami pang detalye ang posibleng ilabas ng developers sa mga susunod na buwan. Pero sa ngayon pa lang, makikita na natin na maraming bagong content at improvements ang paparating. Personally, excited ako sa mga bagong dungeons, bosses at sa guild revamp dahil mukhang mas magiging masaya at mas challenging ang gameplay experience. Kayo ba? Aling update ang pinaka-excited kayong subukan? Comment nyo sa baba. Kung nagustuhan nyo ang video, don't forget to leave a like, subscribe sa Vicas Gaming, at i-on ang notification bell para updated kayo sa lahat ng Chaos World news, guides, at future updates. Maraming salamat sa panonood and I'll see you in the next video.